Nya, after kilaman ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Ninom ko no October, ni pa-check up ni og March. Munang iyang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So karon wala na kainom sa moment. Wala na. Hasta ang mo pares. Oh, in-expect na among iinom tanan. Okay. Sige. Sige dagang salamat pa. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Oh, Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, perbiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kahinsog di hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo sa higala kay ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh, Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, permiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. May gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gabi sa katawhang Pilipinon, may gabi sa sukig tigpaminaw. Mga igsuon, may gabi na tong tanan. Akong pagtimbayag, pagpasalamat sa itong mga kaigsuunan nga nining mga panahon na uban sa ilaha karong pagbangutan sa pamilya ni kanhi Father Jose Ares, mga igsuon. Ang kanhi pare nga gipili niyang mugula sa pagkapare aron lamang pagtukod og labor union. Okay, sorry mga igsoon, akong gipauna sana nga mga butang gumikan kay para nako dili mo gid patalinghaga mga butang ni siya nga angayan pud nato nuntan. By the bereaved families concerned mga igsoon, kinahanglan pud nga kamausatan nga musimpatiya. Pulong sa Ginoo nagkanayon, duyugin ninyo, magmalipayon kamo sa mga nagbalipayon, magbangutan kamo kuyog sa mga nagbangutan. Bisan pa man sa mga binuhatan nga dili maayo mga igsoon sa mga pari nga nanggula sa ilahang bukasyon sa pagpangalagad sa simbahan, pero bisan pa man akong gihatagan og dakong respeto ang pamilya mga igsoon nga nagbangutan. Salamat inyo diha tanan. Okay, akong pagtimbaya sa tanan nga mga empleyado sa Rural Transit Mindanao, Baliacar Transit Mindanao, mga igsoon bisan pa man sa Lilian Express kaniadto nga karon naa na ilalom mga igsuon sa
nagkadaiya nga mga ikong dispensa ha. Sa mga nagkadaiya nga mga ngalan or kompanya ilalom sa Yanson Group of Bus Companies. Ako ang gitimbaya ang tanan mga igsuon nga mga kaigsuonan nato. Sa ako nang ginaingon mga igsuon, kalipay nako nga makig-usan ninyo makig-uban. Tuguti ko sa makausapan mo, timbaya ko sa tanan nga mga pasahero o sa tanan nga mga empleyado o sa tanan nga mga driver, konduktor, guban pagpahinante sa Yanson Group of Bus Companies sa mga isla sa Negros, Panay, Cebu, Samar, Leyte, Mindanao, bisan pa mangani sa Oriental Mindoro, diha sa may Siquijor, sa Cebu, ug ingon man sa mga igsuon sa Bohol. O sa man pang parte di inaabot, bisan pas Camotes Island o sa Bantayan Island. Sa ato ang hibawan mga igsoon, doon na pa yung mga lugar nga ilahang nakuha ang prangkisa o nagbiyahe sila. Akong gipasalamatan, bisan pa man yung mga kapatid natin na nasa City Mulang Maynila dahil doon po ang kanilang terminal. Ako po lubos na nagpapasalamat din dyan sa may Bacolod, sa may Mansilingan, sa may Mandalagan, sa may Bata, sa iba yung lugar, no? Diin ang Balyacar Transit mga igsuon, doon na ikalihukan or activity. Salamat yun dito. Okay, tuguti ko magpasalamat mga igsuon sa itong mga kaigsuonan nga. Okay, ningon sila pag-istorya, i-appeal po mi Pastor karaan mi nga mga empleyado sa Fortune Express o sa Bachelor Express. Okay, salamat yun dito sa Mindanao. Okay, ako sa mga gitimbaya, yes, ako na lang i-appeal po ang mga taga Mary May o ang taga Lilian diya sa may Zamboanga. Okay, ako ang padayon mga igsuon ang salamat ninyo diya tanan sa rason nga kalipay na ako nga mag-usat. Salamat sa mga taga Subo Transit, Mindanao Star Bus Transport, Gold Star Bus Transit o sa Series Transport, sa Southern Star Bus o ingon man sa Bachelor Express, sa makausap pa sa Rural o sa Balyacar Transit. Salamat nyo dito nan. Akong gitimba mga igsoon ang mga kaigsuonan na to nga nagpamati karon sa Maymaa, Davao City, sa may Butuan City, sa Cagayan de Oro, mga igsuon o bisan pa man sa mga taga Bacolod, Iloilo, Dumaguete, Cebu, sa mga taga Dipolog o Pagadian, sa mga kaigsunan na to des may Tagbilaran o Secure. Salamat yun dito na awa na ko'y angayan pa, yes, ang mga taga Cotabato City. Okay, wala na po ma-mention dahil mga igsuon. So, salamat niyo. Okay, padayon ko nga mutimbaya mga igsuon sa mga kaigsunan na to din ha sa may Bantayan Island. Diya sa may Madridejos. Salamat sa mga taga Camotes Island o sa uban pa nga mga kaigsuonan na itong sunod sa programa. Salamat ninyo tanan. Mga igsuon, ako ang abrihan kining ato ang mensahe karon sigon sa pulong nakuha nato kaniadto. Gidasig ta mga igsuon sa mga ligasiya, no, sa mga matawag nato mga pagdasig motivations ni the late Dr. Ricardo Yanson Sr. Ang dili to malimtan mga igsuon sigon sa mga pipila ka mga tawog yun nga maugi kaabag, no. Salamat ni Mo Sir Ton. May mga kaabag yun sa pagpalambo, pagpadako mga igsuon sa Balyacar Transit. Karon po ko nakahibalo Sir Ton, sorry nga mugrit ako ni mo condolence kay ni panaw naman day todo naman day ni panaw imuhang kapikas. Mga igsuon igagaw gyud ni siya ni Ma'am OVY sa Tanhay o niya usanis takihaan o trespassing mga igsuon din sa may Bagakay, and eventually kalois Ginoo he won the case mga igsuon. It was that wala to ningon pag-istorya nga na-dismiss ni daog yun siya sa kaso si Sir Tony. So ako lang gipahibaludaan ang mga kaigsuonan nato nga bisan pa man mga igsuon trabaho lang walang personalan, mas nilaban si Sir Tony sa legasiya ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Isip po sa kakaabag mga igsuon sa pagpalapad sa ilang kumpanya sa Mindanao. Okay, akong gipasalamatan mga igsuon, mapipila kay igsuon. Doon na yung mga mensahe nga iyahang gipadala diri nga gikan mismo sa mga pulong maugi pandasig mga igsuon ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Kani agila po og pagpahibalo sa mga empleyado nga basig nalimot na sila og unsay mga dedikasyon sa mga pipila ka mga buutan ng mga empleyado o ang pagkamatinud-anon or commitment ni Dr. Ricardo Yanson sa iyaha karon nga mga trabahante mga igsoon, mga empleyado. Ug akong gipasalamatan bisan pa man kadtong mga
empleyado kaniadto sa lain nga mga na-buyout nga mga prangkisa sa ilang mga truck. Okay, labi na gyud tong mga taga Scarecrow kuno dinhi sa ato as Negros Oriental. Salamat ninyo di tanan. Okay, ako ang hatagan gibugaton ng iso ng unang pulong nga gusto niyang ipaambit. Okay. Usa sa mga motivations ni Dr. Ricardo Yanson Sr. paminawa lang yung mga igsoon kini tungod ugalang sa programang ang kamatuoran. Nya ta magisgot na pod unsa na po yung mga problema nga ato karon nga sa gubangon sa inyong mga pangutana Igor kumutubag. Salamat ninyo tanan og ako da nga itimbay mga igsoon ang media team dina sa may Bacolod City og sa ibayang lugar sa buong sa kinatibuk-an sa Pilipinas nga maupoy usas mga kauban ako nagpalanog sa mga mensahe. Okay, ningon si the late Dr. Ricardo Yanson, I choose to live by choice. Ako kunong gipili, ingon siya, akong gipili ang pagkinabuhi sigon sa ako ang gusto. Not by chance. Dili kay sa ingon nga gumikan kay dunare kahigayunan to make changes. Mao ni iyang tuyo nga dunagyoy mga mausab nga dagan sa matag panahon, sa matag sitwasyon, sa matag kinabuhi. Not excuses, dili nang mingon nga magpa karon ingnon mga igsuon or gumikan kay dunay mga posibleng matawag na to nga hinungdan. Ningon siya to be motivated, kanang madasig kuno siya o kanang dili siya ganahan nga kanang manipulahon siya or galungan siya. To be useful, ingon siya nga magamit ka, dili kay gamiton ka. Ingon siya to excel and not to compete. Siya ever since mga igsuon sa iyahang pagpadalagan sa iyahang kumpanya, kauban sa iyang kapikas, Olivia Villaflores Yanson, og sa iyaha sa mga anak, og sa mga kaabag niya, sama nila ni Sir Tony Serna. Ningon siya, I'm not here to compete. I am here to excel. I am here to choose my self-esteem. Ako mismo mo ay mulig-on sa ako ang baruganan. Not self-pity, dili ko magpaluoy-luoy. I choose to listen to my inner voice. Mas gipaminaw nako ang tingog sa kinasuluran nako. Wala ko nagpaminaw sa daghan kayong mga isugyot diri nako. Not the random opinion of others. Wala ko nagpaminaw na. Ingon siya, I choose to be me. Mas gipili nako ang ako ang pagkaako. So, salamat kayo mga igsuon sa iyang mensahe atong klaruhon ang iyang mensahe. Nganingon siya, I choose to live by choice, not by chance, to make changes, not excuses, to be motivated, not manipulated, to be useful, not used. To excel, not to compete. I choose self-esteem, not self-pity. I choose to listen to my inner voice, not the random opinion of others. I choose to be me. By Dr. Ricardo Yanson Sr. Okay, salamat mga igsoon sa tumasuking tigpamino. Okay, balik ko na ako ang punto na to. Pwede na mong mangutana. Okay, padayon na nyo yung mga pangutana. Doon ay pangutana din ingon pag-istorya si Brother Opada. Pastor, pwede ba ko nung i-describe mga igsoon or ako ko nung i-define ang pulong a priori o a posteriori? Okay, kanimang pulong mga igsoon nga a priori, usa ni siya ka philosophical term nga gigamit ni German philosopher Immanuel Kant. Ningon pag-istorya, daghan ang mga butang nga imuhang nasabtan dinha na balay sa imong kinasuluran. Muna giingon ni Dr. Ricardo Yanson Sr., I listen to my inner voice. Na siya iyahang kaugalingong nahulma. Na siya iyahang kaugalingong pagbati ang iyang pangandoy. Mas daghan siya guna-una as kasing-kasing o sa iyang kinasuluran kaysa una-una nga na siyang hulo. Nga kaya na siya ang ulo, mga igsoon. Mas daghan siya gitawag na to self-impression. Daghan siya nakita nga dako kayog ikatabang niya because iyahang manggong gi-internalize. Iyahang gidala, iyahang kaugalingon mga igsoon. And he is not highfalutin. Wala siya ingon nagpasikat, wala siya nagpa-kaaron ingnon. He was a person whom he think a person that can be called a person that is a man or a man that is a person. Yung siya nga, tao ko sa ako ang pagkaako. Hindi kay ingon nga ako sa akong pagkatao. Ihang giklaro nga kadaghanan
daghan kayong ni duol, daghan kayong ni sugyot, daghan kayong niingon nga muni imong buhaton, muni muna. Niingon siya, no. This is my destiny and I am the one who prepare for the roadmap that I will have to go through. Mauni ang ako ang dalan nga akong himon. Ako'y muandam ani dili kay andamon ko para sa uban or gumikan kay ang uban ganahan nga mooy muandam sa kundalan. Si Dr. Ricardo Yanson Sr. og tinagalog pa ulirang ama. Nga naman nga igsuon because he decided nga ang iyahang gipundar nga negosyo dili niya pwedeng iasa og laing tao kundi pinaagi sa abag sa iyahang mga anak, tabang sa iyang mga anak. Wala siya giingon nga mga tao nga may responsable sa puhunan, sa paglihok para mapundar ang kompanya. Ningon siya pag-istorya, I used to motivate my children. I called upon Roy, meaning si RSY, no? RSY, gumikan kayang kapika si Susan. Pero si Roy, Yanson, yun na siya mga igsoon, as in Villaflores Yanson. Roy Villaflores Yanson na siya. Pero RSY ang tawag niya mga igsoon. But anyway, padayon na ko. So, si Dr. Ricardo Yanson Sr. call upon the advantages of having a family concern. Ang iyahang pamilya mismo maoy iyahang giagak, iyahang gihands-on. Maugyoy ni atubang sa tanan ng mga operations. And then, dihay daghang panahon mga igsoon sa dugay katuigan nga halos na gani dili muuli si Roy Yanson sa iyang pamilya gumikan kay tuar nakatutok sa bag-ong giabrihan nilang mga kompanya sa mga bases dito sa Mindanao. Well, ang kauban kaniadto ni Dr. Ricardo Yanson Sr. mauman ang mga pamilya ni Olivia Villaflores Yanson or ni OVY, sila si Tony Serna. Og sa ilahang mga panag-uban at the same time gi-train, gi-equip mga igsoon or equipping ang training mga igsoon nga gigamit ni Ricardo Yanson para sa iyahang mga anak. Ang mga babae, well, apparently ang iyahang giingon nga I used to in charge them to their mom. So ang ilahang inahan maoy naghupot ani, maoy nag-guide, maoy nag-mentor sa lain to pinulungan. Pero honestly, ang ako lang gipasalamatan kana lang yung ingon nga they work together husband and wife so that mubarog yun ang Balyaca Transit. Wala gyud question nga nahitabo about ownership, wala gyud question nga nahitabo about their decision o unsay ilahang ganahang pagabuhaton because it's the whole family affairs. Ilaha tanan nga hisgutan sa ilahang pamilya. Kung maglingkod sa kabisera si Dr. Ricardo Yanson Sr. naagyod kanunay si OVY, si Olivia Villaflores Yanson. Sa rason nga she's not a stranger, she's not away, she's not someone that is and that can be behind. Dili siya pwedeng ngayon nga banyaga, langyaw or lahi siya. Dili siya pwedeng walay kalibutan sa tanan lang mga desisyon. So atong mga panahon sa pag-ugmad sa Yanson Group of Bus Companies, ang iyahang mga anak nga bunog kayo sa trabaho, maogyod ni sila si Roy kay mga kamagulangan man. Si Roy, si Emily, si Selena, si Ricky. Then, mga igsoon, youngsters pa man sila si Janet o gingon man sab si Leo Ray, as in mama's boy o niya maisip mga igsoon nga too dependent to the mother, too dependent to the family. Especially, talking about family, ang iyahang gitanaw, second to the father, second to the mother, sila gyud si Roy, Emily, si Lina o Ricky. So, maunay far greater advantage nga nahimong malampuson ang kompanya sa Balyacar Transit Incorporated sa ilang pagsugod. When they started to decide, sa dihang nisugod sila ingon, nga atong balayon nakatutok perme, unsay kaugmaon sa pamilya, mga igsuon, they were talking about advocates, mga advocacies, mga advocate iyahang mga anak, no? Ganahan sila nga to operate, di gasugod mga igsuon sa Negros Oriental, ganahan sila operate sa Mindanao. So, it's a family decision. Sa dihang naghimo sila ana nga decision, gi-culture na daan ni Dr. Ricardo Yanson si Roy nga mahimo lang gyud nga siya gyud maoy tahasan sa ligan because di mo guna madupan, di man guna maingon na to pag-istorya mga igsoon nga pwedeng o kinsa lang mga igsoon. Well, na ay mga trusted people, pareho nila ni Sir Tony Serna, pero naagyo yung mga personality whom the trust is already been built.
So especially by bloodline, no, according to the pedigree, meaning nagtuo manggod si Dr. Ricardo Yanson nga kay iyahang anak si Roy, kay iyahang anak si Emily, kay iyahang anak si Selena, kay iyahang anak si Ricky. They will not partly contribute, but they will offer all their lives, no, including the family, nga mututok yun sila para sa paglambo sa kumpanya sa Balyacar Incorporated. Dili ba komedya ang pagsugod ani mga igsoon? That was 1968 sa dihang gasugod sila. And then gumikan ana, wala ba mingon nga namatay si Ricardo Yanson Sr. mga igsoon nga free hand na siya, meaning libre na siya. He enjoyed his old age before his last breath. Wala ba ingon nga iyahang gitagamtam ang iyahang lugway mga igsuon sa pag-enjoy sa kinabuhi sa wala pa siya kuha gininhawa. Ni-mention siya mga igsoon nga kining rason ngano nga iyahang gi-challenge ang iyahang mga anak, because at the end of the day when they pass away kay mo mawala ra mga tao sa kalibutan, reliably na ana siya kasaligan para sa ilaha karon nga mga pamilya, because family centered yun to si Dr. Ricardo Yanson. Usbon ako, family centered. Sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson, wala gyud nahitabo nga kaning mga managsuon, mga igsoon na nagbingkil. Naman siguro matawag nato nga mga casual pity fight sa mong siblings. Kanang mga gitawag nato ginuturgod nga mga kanang kayob sanay bingkilan, pero dili gyud ingon nga to the max, because si Ricardo Yanson has the authority to speak to every child. Kamao siyang mo sulti mga igsoon with authority sa iyang mga anak. So they succeeded, no? And then witness si OBY ana, witness siya. Siguro ang dako lang yung diferensya gumikan kay usahay kining mga kamanghuran, mga anak, mas more on the decadence nga adto gyud sila sa ilahang inahan dependent. No, mas daghan gyud ang panahon nga 10 anyos, 20 anyos mga igsoon tuag gyud sandig sa inahan. So manang makita nato nga sa inyo karong mga pangutana kinsa man gyud ay nakapalambo si Olivia, I'm telling you, Olivia is a participant of the growth. Usa siya sa matawag nato nga lain na po guys nga tanong ato pong ibaliwala nga siya mao man gyud kaabag kay siya man gyud pinanggang kapikas. Sa ako naingon yung pagistorya mga igsuon, when we talk about chastity, when we talk about integrity, when we talk about respect mga igsuon, medyo murag wala na dugay ikasulti mga pag-istorya nga nagbinuang og laing babae, nagbinuang og laing lalaki, wala gyud mga igsuon. So dili na rason nga may nga pag-istorya nga dunay bikil dihan dapita, because they were pure with their family love, nakasentro silang tanan. So I love to hear the story gumikan kay kani manggupulong, I choose to live by choice not by chance, to make changes not excuses, to be motivated not manipulated, to be useful not used, to excel not to compete, and I choose self-esteem not self-pity. I choose to listen to my inner voice, not the random opinion of others. I choose to be me. Manay ko nga nindot kayong huna-hunaon nga igsoon nga doon na tay makita ba nga mga panig-ingnan or exemplary behavior sa usa ka tawo nga naagid po siya iyahang kaugalingong pagtutok sa iyahang kaugalingong pamilya. Yeah, that was very exploitative. So sigon sa mga nag-text nako karon, so exploited gyud ay kayo ni Ricardo iyang mga anak. Yes, mga igsoon. Wa koy laing ikasulti ninyo. Bisan si OBY exploited in a sense nga ang iyahang kaugalingon direction, ang iyahang kaugalingong panlantaw. There were no one except him who defined the roadmap. Si Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. So tungod ani mga igsoon, nakita nato nga kaning mga trivia sa uban or kanang mayon pag-istorya nga awa man gud may kahibalo nga ingon ana dayto si Dr. Ricardo Yanson, ingon ana dayto siya ka focus, ingon ana siya ka self-centered. Mga igsoon dili pud kinahanglan ko explain pa niya sa uban, because after all sa iyahang pamilya pod ang iyang dedication, sa iyahang tanang mga pangandoy plano niya diha man pod. And there is no such thing as a guarantee to anyone. Mga igsuon, it's really a guarantee to all, to everyone, not to somebody or anybody, but to everyone, mga igsuon. Membros pamilya o katong mga membros pamilya sa pribado nilang kinabuhi, ingon man sa publiko, mga igsuon, ingon anak ka-open si Dr. Ricardo Yanson Sr. So mangutan naman ako karon. Kung buhi pa ba si Ricardo Yanson Sr., makabuhat ba si Olivia anang iyaha karong pagpanluto sa iyang mga anak? Ang answer na ko mga igsuon, siguro ko, dili gyud.
dili gyud makabuhat si Olivia ana. Mga igsoon, dili gyud ko mutuo nga sungagon ni Olivia si Ricardo because ang utok mga igsoon sa tanan nga mga pasikot-sikot sa mga kompanya wala lain kun dili si Dr. Ricardo Yanson. Pero ngayon ko ta sa kinabuhi sa pamilya, ingon man sa kompanya, dili po nato disallow, di po nato pwedeng ma-ignore, di po nato pwedeng ibaliwala si Olivia. Honestly, nakita na ko nga ang leadership ni Dr. Ricardo Yanson Sr. over the family and over the corporation truly has the strength na agyoy ligon kaayong pugong. Munang mayon ko ninyo nga dili gyud ko makatuo mga igsoon nga makabuhat si Olivia. Only after the death mga igsoon dili po ko mutuo nga nasuko si Olivia gumikan kay gilimbungan siya sa mga property sigon sa inyo karong giingon nga wala gideklarar tanan sa mga anak ang property nila maunang nasuko si Olivia kay gitago ang uban. Mga igsoon klaruhon ako. Wala sila mabulag ni Olivia sa negosyo. Usbon ako, wala sila mabulag ni Olivia sa negosyo. Sa panahon nga naapa si Dr. Yanson, meaning si Ricardo Yanson, naa si Olivia, wala na sila mabulag. Intact na sila, very cohesive, ligon kay ng ilahang relationship. Pero ngayon mo na ako, pag istorya mga igsuon, nga dunay mga monkey business or any other mga anomalya or mayon ta pag istorya mga igsuon nga duna sila'y mga secret transaction so wala na. Ang ako rin kasulti ninyo ingon anira nga sa panahon nga buhi pa si Dr. Ricardo Yanson Sr., smooth sailing ang Balyacar Transit Incorporated. With the authority sa agency, respective agency sa kompanya sa ilaha karon nga spending mga igsuon, doon na mong gidaghang purchases sana. Kailangan gud sila gitawagan nga Vice President sa purchasing mga igsuon nga. Moingon ko yung pag-istorya nga maayo man gyud ang pagkadala sa ngalan nga gumikan nga hands-on mismo si Silina Lopez Yanson mga igsuon. Hands-on pod kaayo si Emily Yanson Ramos sa iyahang panahon. Gumikan ana mga igsuon, yes, si Ricky pod hands-on gyud siya sa pag-fabricate or sa sa ilahang assembly, kanang sa ilahang himo sa ilahang mga bases niadto mapanon. Because what they intend is to, after mga igsuon, ilahag yung gukdon og unsag yoy recommendation, and og ako ganing hunahuna mga igsuon, they are being known as globally competitive. Gumikan kay they keep on redefining, redesigning mga igsuon, reinvent, ingon ana ang pamaagi sa Balyacar Transit. Sa design sa ilahang mga buses. Moingon ko nga, wala na po dagway tayo, moingon nga, naapay moingon nga, hindi man na si Ricky ang nag-ubra dara. Kami man ang nag-ubra. Yes, but it's Ricky's appointment. No? He supervised and honestly mga igsuon, sa ako nag-ingon nga, ang paggunit tanan, no, or ato lang nun, ang paghandle ni Dr. Ricardo Yanson sa iyaha karon nga mga anak sa iyang pamilya, apil si OBY. Kuli kayo nga doon ay problema. Doon na may nanulod nga mga trabahante. Well, nagdawat man sa trabahante, pero ngayon ta pag-istorya nga musaka ang ilang mga trabahante to the level nila sa pamilya sa Yanson mga igsuon, wala gyud na mahitabo. Okay, akong isulti ninyo, kining duha ka pare, dili kay duharan ni sila, napailaing mga pari ani. Nga, nipili sila o gipalabi nila, nga mubiya sila sa pagkapari, kay manarbaho sila. Gumikan kay, respetado manggog kayo, si OVY, o si Ricardo Yanson, mga igsoon, si RBY, o si OVY. Puro na sa respetado kasi. Kay mga solid, strong, yun na sila nga mga Catholic supporters, mga Catholic religious enthusiast gina sila mga igsuon nga kalipay gud nila dasi gud sila pag labi na gud pag istorya ka dunay mga charity works mga igsuon bahala pag inyo ng pagpanlimbong diha basta sila support because of the term indulhensya. So ingon ana ang ako ang nakita nga pagdasig balikon nako kanang inyohang pangutana nga si Olivia ba ingon ana ba sa panahon nga naa si Ricardo Yanson Sr. dili mga igsuon. She's the most respectful wife
she's the most responsible mother of the children. Pero dili po nato madinay nga doon na gud siya yung mga iyahag yung pet, kanang iyahag yung pabor sa iya, kanang gitawag natog usahay, moingon ganang uban konsentidor siya. Kay naa siya pinalabi. Pero sa hunahuna sa ilahang mga igsuon, wala gud nagatuo nga si hangtod karon, wala gyoy nagtuo sa upat ka igsuon nga spoiled na si Leo Ray Yanson. Si Leo Ray bilang gi-appoint nga president, gi-appoint siya nga chief executive officer. Wala gyud gatuo ang upat ka mga nagsuon nga si Leo Ray makaako og guba sa legasiya sa ilang amahan. Kay ang advokasya manggod nila nga kinahanglan family lang gyud. Sila lang gyud sa korporasyon, walay lain. Pero sa diha nga wala nay mahimo si Leo Ray, sa dihang basin po, og sila nagsabot si Leo Ray, og ingon man sab si OVY, og si Janet Dumangkas. Basig sila nagsabot nga, kay di man ta mabuo, di man ta makakurom kung dili nato butangan. So, nag-appoint sila ni anang Mr. Villaruel, ni Mr. Goles, og ni ex-judge Anita Chua. Okay, salamat ni Flory Corsino ang nagtanaw. Mga igsoon ako rang klarohon. Sila na'y gahimo ana nga ilahang gi-assign para mulingkod kuno sa board, pero mga igsoon dili na siya stockholders meeting. It might be a simple click or tapok-tapok lang nila. Kay bisag unsaon dili man gyud pwedeng i-usurp or usurpation mga igsoon. Nga dili pwede nilang isaipon, dili nila pwedeng kuhaon ang katungod sa pagpanag-iya sa ubang anak nga sila si Ricardo Jr. o Ricky Jr., si Selena, si Emily ug si Roy. Dili na pwede. Pero gumikan lang sa dunay mga irresponsible advices mga igsuon sa abogado nga moingon nga pwede ra na kay mauni siya ang naa sa corporation code mga igsuon. Dili man na ingon ana kay doon naman sila ilahang mga fundamental policies nga ilahang angayang sundon. Unya kanang ilahang mga palisiya nga giugmad, that was during the time nga buhi pa si Dr. Ricardo Yanson Sr. because iyaha man ning idea tanan nga ang maglangkob sa korporasyon niya mga anak. Kung naa may na-appeal din gumikan ka ilahang gipasulod, appeal na si Attorney John Maxwell Orlina nga taga diri sa Dumaguete nga ilang legal counsel. May lang gani kay wala nila gi-appeal mga igsuon ang lain nga mga abogado nga ilaha pong kaila. Okay, akong gikakuyawan ba sige appeal niya si Attorney Cyrus Reconalia. Okay, so I hope nakasabot mo mga igsuon. So, di modo pag-abot na sa certification nga dunay kurom nga gihimo ni Attorney John Maxwell Orlina, so dito na siya nadiskitahan, dito na siya na-suspended o hopefully posible pang madisbar. Ang rason mga igsuon, gumikan lagi sa kana bang maingon ta pakusganay hinanali. Nakakuha lagi sila ni ingon nga samtang ining panahon na buhi pa si Olivia. Ningon pag-istorya nga, si Olivia mo'y administrator sa estate ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Wala man nag-i-oppose sa mga anak. Wala nag-i-oppose nila ni Roy, ni Emily, ni Selena o ni Ricky. Wala nag-i-oppose. Wala po nag-i-oppose, labi na, nila ni Janet o ingon na ni LRY. Kinsa may ni-oppose sa anak mga igsoon? Ang ni-oppose sa anak mismo si Olivia. Si Olivia mismo maoy ni-oppose. In a sense, tagaan na ito katarungan nga nung ni-oppose si Olivia. Kay mura magkulang pa niya. Gitagaan naman nagay siya nga nung iyaha pa man nga magsigi pa siyag file og kaso, nga og tinuod nga mauna na siya desisyon. With finality. Kaya wala pa man ay finality mga igsohan. Yeah, I agree. Doon ay decision, but that is contestable. Pwede pa na siyang harangan. Pwede siyang questionon. Mga igso, pero wala pa'y ni question ana, o pa'y ni harang ana. Because, res ipsa loquitur, it is the thing that speaks for itself.
sila ra mismo mo'y angayan pod nga maghuna-huna nga while illegal, while dili angayan mga igsuon nga kuhaan sa katungod ang mga anak samtang patay na si Ricardo for purposes of standing or for purposes of its legitimate operation, legitimacy of its name and title, mga igsoon, and legitimately of the legitimacy of that kanang prangkisa ba mga igsoon nga ilahang nakuha sa ato ang gobyerno. Dili man agud basta-basta naman itong istorya, ato ang maniobrahon, ato ang lutuon, gumikan kay naanatay giisip na ta nga, well, on the side of OBY, nga siya na mo'y gitahasan nga maoy administrator sa estate ni Ricardo Yanson Sr. Mga igsoon, ang punto na ko nga naman pod nga atong libugo na pag-istorya, dili man mga batang gagmay silang Roy, Emily, Silina o Ricky. Dili. They are already at age. Dili na sila pwedeng moingon ta pag-istorya nga under the custody of a parent. Kani mga igsoon under the principle of law, ato klaruhon, pila na may edad ning Roy, 50 kapin, Emily, 50, 40 kapin siguro si ang uban, no? Sila si Janet o si Leo Ray, more or less, siguro gyud na dapita. Now, ako pang ingon mga igsuon nga puros naman sila at age. As a matter of fact, dili sila pwedeng ma-appeal sa corporation o dili sila mulapaw 18. Og moingon nga namatay o niya himuon siyang administrator, mga igsuon, dili niya pwedeng i-override ang authority sa iyahang mga anak in the family. Munang ako ang sabton og maayo kung ang judge nag-ingon pag-istorya nga ni-decide siya. Moingon siya pag-istorya nga namatay naman si Ricardo, ikaw na maoy administrator sa estate ni Ricardo, very irresponsible. Nga nung nahimo man siyang judge nga wala niya huna-huna sa pagka maayong muhuna-huna sa mga disposisyon nga dili makalabugay. Kanang dili ba niya ba mga igsuon mamadol? Kanang ba dili niya malubog? Kay maghuna-huna manggugo. Kay contestable man gilubog rang Olivia ang iyaha karong posisyon nga administrator siya. Nga naman mga igsuon, gilubog niya in a sense nga kaning iyahang gi-administraran dili manggod unta ni ang ngayan nga mo administer siya kay naa may standing corporation law. They are legitimately registered, mga igsuon. They are not affiliated to any transport enterprise or corporation or any entity thereat. Wala man mga igsuon. Ang point din nga, sa dihang ga-exist sila, ang Balyakar Transit, ang series liner, nagbarug sila sa usa ka independente mga igsuon nga korporasyon nga gipanag-iya sa pamilya. Dili man na angayan natong ingnon pag-istorya nga naman naa kay kauban nga membros pamilya nga gisulod dinha nga underage. O moingon ba tayo noon nga dunay mga anak si Olivia nga na-appeal dinha sa ilahang korporasyon nga mga special child or katong mga imbisel or katong mga PWD. All of them are sound. Gikan ni Leo Ray, ingon ni Janet, dayon dito ni Ricky, Silina, Emily, Ogroy. Mga sound sila mga igsoon nga mga personality. Sa ni appeal sila, nilangkob sila. Sa diyang buhi pa ilang amahan nilang gisabutan mga igsoon. And within that family constitution, sa ako nang giingon ninyo pagka-istorya, well defined. Buhi pa si Dr. Ricardo Yanson Sr. He's not that ordinary man. Gatuo mo pag si Dr. Ricardo Yanson Sr. Hilumon, dili maguna-huna, pabaya mga igsoon. I'm sorry, layo ra kay na sa inyo hang gisulti. With all the prevailing mga igsoon ha, with all the prevailing wit, kana bang maayog yun, si Dr. Ricardo Yanson Sr. is one of a kind. Munang mga kung dispensa ninyo kung galing doon na yung mga misunderstanding o wala ninyo makuha ang mga punto kay moingon pag-istorya nga gidisinherit na ni Olivia yung mga anak. How can that be?
Moadto ka mga igsuon sa balaod sa family law. Wala may balaod nga i-disinherit sa inahan ng iyang mga anak. Napamingon nga agawas lamang kung ilang hiluan ilang inahan ay layuar po kayo namin. Ngano po ganoon kag hilo? I'm telling you, wala gyud na siya gitan-aw sa unahan. I would be telling you nga kung naa manggani na mga igsuon usa na munay usa sa mga kaso karon nga nagbarog sa korte pero wala man. Usbo na ko wala gyud rason to disinherit. Pareho ra po nas giingon pag istorya mga igsuon nga magpa-annul while wala pa'y annulment sa Pilipinas. Naano tayo matawag na to legal separation, maura na'y maabot na to o wala pa'y annulment, so wala pag yun tayo annulment. Pero manaan naman gani annulment, di naan ay mga gitawag na to nagdagan nga kaso sa annulment na nagway gani tayo na desisyonan nga naan na gani dagway tayo matawag na to og jurisprudence. Meaning doon na iniagi nga kaso, nga susamang panghitabo, nga pwedeng magamit, ma-quote mga igsuon o may himong basihan. Pwede. Pero mga igsuon, sa ako nang ginaingon, dili manggod automatic nga nauna ang annulment sa legal separation. Wala mga igsuon. Samot na yun ng ugnaan naman gani instances of annulment, naan na po'y gitawag nga plano nga himo silang balaod sa divorce pero wala pa na siya mapasa. Wala pa na siya mapermahi. Wala pa na siya nahimong legitimate ordinance or di pa na siya mga igsoon defined statutory provision para sa mga istorya nga na anak ko anak kanang pwede na ng divorce. Wala mga igsoon, wala. So ako lang giklaro sa muta po na sa time nga inheritance nga disinherit. Una daan mga igsuon balaod man na kanang atong family code, dili man na siya ingon pag-istorya nga istorya lang or kumo mauray hinungdan nga naay deciding factor or naka-decide rang korte or mga igsuon mo na siya president ya karon gihimo na siya nga gibasihan mga igsuon. This is really a law kanang gitawag na to ato karong family code. So manang niyan ko pag-istorya sa Mas Corporation Code mga balaod na sila napasar na muna na siya standing nga mga balaod sa Pilipinas. So ako rin giklaro mga igsuon nga wala nang inyuhang giingon nga disinherit. Unsa may proceeding ana? Unsa may pamaagi sa pag-perform sa iyaha karong proseso? Ipatawag ang mga anak dayon patubagon. Nganong kinahanglan man kang dili ka i-disinherit sa imuha karong katungod isip anak ni OVY. Usbo na ko. Ipatawag sa korte, pangutan, nganong dili man ka ang ngayang i-disinherit, isip sumusunod. Mga igsuon, mutubag pa. Pero wala pa may nihimo, ana. Wala pa'y due cause, wala pa'y causal order, ana, nga patubagon ka. Pareho bang kibuloy, ngano dili man ka pwedeng i-contempt. Kanina na ba? Patubagon man ka, ingon na man ng korte. Dili man ng korte mo ingon dayon pag-istorya nga, ikaw, ang ayan jukang prisuhon kay ni violate ka. O dili na. Dili gyud na pwede mga igsuon. Again, balikon ako. Dili gyud na pwede mo ito pag-istorya nga ang korte mo ay mo butang o bugat nga desisyon. Gumikan sa pagsukol nimo sa imong inahan, gumikan kay kamo wala mo atubang sa kaso sa lang gipatawag mo sa inyong inahan, wala na mo ilabot sa iyahang pagka babae. Dili na siya maoy ng anak ninyo. Dili na mo takos mo gamit sa iyang apelido nga Villa Flores. Dili na mo pwede nga magdala pod sa pulong nga Yanson ang inyong apelido gumikan kay og wala gani kapikas co-party nga asawa sa usa ka kaminyuon nga nagbungag anak mga igsuon nga pwedeng itolerate sa korte. Mayon siya pag i-disinherit ka, wala na gyud ka. Dili na gyud ka makadala apelidong Villa Flores o apelidong Yanson kay gidisinherit man ka. Mga igsuon, mayon ta pag istorya,
dili dahil na siya contestable, makontest man na kay nga naman nagsabot ba mo ni Ricardo sa dili pa siya mamatay ka i-disinherit unya ng ato ang mga anak kay dili mo tuon nimo unya mao ni akong last will nga di ko ganahan nga makapanunod sila sa ako ang kabtangan. Again mga igsoon, gatuo ka mo nga pwedeng magbuot ang korte sa katungod ni Ricardo Yanson Sr.? I'm telling you mga igsoon, dili og dili gina mahitabo. Dili pwedeng magsapaw or manapaw ang korte sa katungod sa usa ka amahan nga nitaliwan na sa tanan nga mga panulundon. So I believe mga igsoon, kung naa mangani ilahang gisigig paggawas nga ang gihimo ko nung administrator sa estate of the late Ricardo Yanson Sr., si OVY, moingon ko og naa man dagoy na di ko mutuo nga kana siya musalir sa rason mga igsoon nga og i-contest na bali gyud ang decision ana sa Court of Appeals. Pero moabot man gyud na dito mga igsoon, makalusot man gani na gamiton nato ang pulong nga nagkanayon nga basi gamiton ang influensya, basi gamiton ang gahom, basi gamiton ang iyaya nga kapagkamanggaranon na sa iyaha nga pagka political fundraiser or political supporter sa administration. And I'll be telling you, dili ka na mahitabo guys. Dili good na siya mahitabo. Dili good na mo yung pag-istorya nga madahan yatakan sa korte ang sound judgment in the interpretation of law. Dili ko na ingon na mga igsoon. Sa laktod pagka-istorya mo sumbalik pag guna gani dito sa West. Mga pag-istorya, how could you dare to say that? Di po pwedeng mo ingon pag-istorya ang huwes nga nagbuhat ana nga because of the pressure of ex-judge Anita Chua that happens to be a member now of the official stockholders meeting. Di ka na mahitabo ng igsoon. I'm telling you, di ka na mahitabo. Bisag dili pa abogado ang muatubang ana mga igsoon. Ang clear understanding under the principle of law on how to interpret it, mga igsoon, dili yun na pwedeng mahitabo. And ayaw magtuo nga na ay ma-disinherit ang upat. Mga igsoon, I'm telling you, di ka na mahitabo. Moingon ra ko na mahitabo man gani na, mga igsoon, di ko mutuo nga wala gay mo ribanta na, wala mo angal na. And then di po gumutuo nga anang time magpaabot ra ang mga tao gumikan kay ilahaman na private life man na nila, ilahaman na nga private corporation, ilahaman na sa mga Yanson. No, dili na may tabo ng igsoon. Kay gano, sa klarong pagkaistorya, ang atua karong pagtuon sa balaod is basically for public use. Literally for public consumption. Dili na siya isolated case. I'm sorry nga musulti ko ninyo. Dili ni siya isolated case because this issue or this case is a test case nga mahitabo mga igsoon. Dili ningon na kasayon. Kabalo kog ingon ana kaluag ang ato ang korte sa klarong pagkaistorya because ang nag-abot dinhi mga igsoon is individual or respective rights to every member of the corporation. Pamilya kung pamilya. Mayingon ko nga, bisag kinsa pa ng ilaha karong gigamit dinha nga kusog kayo mo influencer or influencer kay na as public service or public office. Bisan pag si First Lady Lesa Araneta ilang gamiton. Kamo man itupad ni OVY sa panahon nga nangampanya sila niya nakadungog kong ni support man si OVY manang kampati si OVY nga dili sila mga igsuon pasagdahan ni Lisa Araneta Marcos, dili sila pasagdahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kaysa ilahang pagtanaw. Natabo na to, nagtabang na mi sa inyo, nagbulig na mi sa inyo, nagdaog na kamo. Ti gulang na ko nga pabayaan nyo lang ko de. I'm sorry to speak straight mga igsoon, di ka na mahitabo. Naamay daghan kuno karon nga moingon ta nga ni pabor didto ni Olivia, ni pabor didto
sa mga anak, Leo Ray, Jeanette, mga igsoon. I'm telling you, bisag kinsa pa'y mo pabor diha. Bisan pag tanang presidente tibuok kalibutan ang mo pabor. They cannot undermine the conscience. God is the source of conscience. Ang inyong konsensya, mga igsuon, dili tao ang gahimo. Dili balaod ang gahimo. Ang Diyos mo'y naghatag ana diha nimo isip gasa grasya. Munang mo yung pag-istorya nga sa tanan nga mga ni question kung ngano nga ako medyo interesado gyud ko nga mutuki ani og bangit maminaw sa inyong mga sugyot suggestion with an open-ended discussion og kinsay mga nakita nako nga nagpaluyo sa tanang tinuntog binua nganong nahitabo ning problemaha sa mga Yanson nga wala man ni kaniadtos panahon ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Gumikan kay karon naman lang guni sila nakalugar ka sa diha nga namatay na si RBY, meaning Ricardo Buero Yanson Sr., si Sir Cardo. Sa pagkamatay niya, di man makalugar. Well, they were respected. Pero kabalo ko, dili sila kampante, kaya di po sila makalusot, mainsultuhan ra. Kani si Hernan Omicilio, ex-priest Hernan Omicilio. Mga igsuon, ito'y manaas panahon nga naa si Dr. Ricardo Yanson Sr. Si Olivia adtong panahon na piso. Yes, asawa siya, pero piso siya because she doesn't have the dynamic on how to run the business. And pila raman ka porsyento i-factor o pila raman good na mo nga pag-istorya nga ang iyang capacity to bring impacts to the success of the whole corporation sa Yanson Group of Companies or sa Yanson Family Corporation. I'm telling you mga igsoon, karga ra sa mga kusog mo ulog-ulog. Katong mga pabaga lang kaya nila nga pasayaw sa ilang palad si Olivia or OVY. Mga igsoon nga gibuhat sa kung gingon yung pag-istorya without mga igsoon redefining myself. Wala di ni mahitabo og buhi si Dr. Ricardo Yanson Sr. nga kana mga pari diya magpahimulos. Di ka na mahitabo mga igsoon. So I hope nakatubag ko sa ako ang tubag sa hinaot nga sakto akong tubag diha nimo. Sakto nga insakto ang ako ang baso lang insakto para nimo nga akong tubag, no? Nga ningon pag-istorya nga mo salir ba ng pulo nga disinheritance mga kana rang mga gagmay utok ang mutuo ana. Okay, si Melchor ningon pag-istorya nga kadto rang mga stupid. Sakto. Kato mga tao mga igsoon nga walay analysis, kato mga tao nga dili makahibalo nga mogamit sa ilahang kaugalingong rationalism. But when we talk, ug atong istoryahan mga igsoon on how to define the advantage now. Ningon ko pa istorya, simple lang ang definition of advantage. Bisag mag-unsa pa si Olivia sa iyahang pagkaasawa, pagkainahan, dili gyud siya mulampos og pagalong ani. Kay mga igsuon, klaro kayo ang definition of law. O gato anang tanawon, klaro kayo ang ato ang corporation code, klaro kayo ang ato ang family code. Mga igsuon, dili gyud kumutuo nga basta-basta na lang nga muhilom ra pod ang Security and Exchange Commission kami nga pagistorya. We are not the right agency to tackle that matter. Ako rin kasulti mga igsuon, naaman si Alma Reguay diha sa Security and Exchange Commission. Kunya, ningon siya pag-istorya nga, we are not the agency to tackle that matter. So, Alma, apelido, matter. Okay, Alma, matter. That really matters, Alma, mga igsoon. Anyway, ako rin punto mga igsoon, kay medyo murag, sa tanaw manggod na ako karon, I don't know to, musaksid ba ni mga daotang pari diha? Di ko mutuo nga mulampos niya o karon. Wala, nagsugod nagkamatay. Nagsugod nagsakit, cancer. Dahil dili madugay, mga matay, magpuli-puli ra na. Di sa te guarantee kay pari walay cancer. Mga igsoon, pangutan
Because ang cancer is already a curse in the book of Deuteronomy. Giklaro gyud na mga igsuon, og mapasipala gani ka makasakit gani ka sa mga tao mga igsuon. Kanang term nga thesis diha mga igsuon sa interpretation, that's cancer. So ako rin giklaro mga igsuon nga man ni kamatay giatake si Jose Ares mga igsuon. Former father Jose Ares. Former na lang siya mga igsuon. Karon dili na siya father, RIP Jose Ares. Unsa may bot pasabot anang RIP pastor, rest in peace mga igsuon. Grabe po mo kaabtik no na inyo na kung pangutan na daan. Well, ang ako ara siguro literally sa mga taga dinhi magtan-aw kanang mga meaning nga RIP, murag rest in peace ang meaning na. Napoy uban nga mingon nga rest in paradise mga igsuon. So, unsa may ako ang ikasugyot ni mga igsuon, dili ra ko sabay ninyo dinha. Maingon ra ko rest in perpetuation. Sobra ra ang imong pagpahimulos sa mga tao. Usbon ako mga igsuon, og i-address gani nato na kanang pulong nga RIP dito ni Jose B. Ares. Imagine ka, nibiya sa pagkapari kay para siya magtukod og labor union. Malto mga igsuon, malto. Unya ang gadala, maldito. Mananay ko pag-istorya, well, naihang ka o galingong padulgan, there's always a consequence to every wrong decision, wrong disposition. Mga igsuon, maingon ta, si Mr. Indisposed, so, ano yung pag-istorya nga, kinikuno si former father Jose Ares, he was the most indisposed. So, managingon pag-istorya, og sa ako pang interpretation mga igsuon, mura na siya uwak. Kasi kira, pero gatukob. Mahinumdum lang ko sa term nga, because of his defective talons, mga igsuon, kanang mga pari nga nibiya sa pagka-pari sa ilang bukasyon kay ilang palabihon nga magkinabuhi silang karnal. Meaning kalibutan nun, ang kubot pasabot ha, magkinabuhi silang karnal, di mo na exempted. Gatuod ay mo kay ga-doktor si Hernan Omisilio kasi siya pagkapari, may isa niya, mangupira ba siya? Ayaw na lang ko ninyo dulai sa istorya. Well, I have been with a graduate school. Og former pari ka, onya naa ka din na mukuha sa imuhang graduate school sa religious institution. Labi na gyud sa University of Negros Occidental Recolitos. May ko pag-istorya mga igsuon nga sa pulong pa lang nga Recolitos, kabalo magud sa Colitos. Og mga purebong Katoliko, nakakita mo sa misa na ay mga kaabag sa pari mo na mga Colitos. Muna mayon ko kanang mga gitagaan og pabor din ha, kanang mga Colitos. Unya unsa may tawag anang mga Colitos nga tawo? Kay Colitos mga igsoon kaabag man, no? Unsa man ang tawo? Di na ini answer dire. Kulitoy. Okay. So ingon siya kana kuno para kuno na sa mga kulitoy. Tawo kuno na. Okay, kanang Colitos is a work. Pero kana kunong noun nga Colitos mga igsuon nga that should be addressed kuno as kulitoy. Kulitoy. Sorry, I am not against. I have nothing against mga igsuon. Ako rin gipasabot na. Baliko na ko, wala gyud na. Di gyud na mahitabo. And I can prove and I can guarantee nga sa mga kaila ni Dr. Ricardo Yanson nga nakaila sa iya hagyod nga personalidad, ha? The intercountenance of Dr. Ricardo Yanson, may nga naman stricto, no, stringent, pero dili stricto. Ang sabot pasabot na tog stringent, kana yung magkamaog yun siya mga igsuon nga mo filter, kamaog yun siya nga mo screen, no? Dili siya stricto. He only uses the proper rational definition of
what can you contribute? This is all about the aspect of philosophy. Man. Si Dr. Ricardo Yanson Sr. might not be a philosopher, but he is an advocate of his own language, his own style, his own statement, his own analytics, his own philosophy. Og naamang gani siya iyang philosophy, pero dili pa worth nga tawag na to philosopher because iyahang manggong gitipigan ug mahimo sa iyahang kaugalingong gamit sa iyahang kaugalingong consumption, personal consumption. Og nakahatag nig dakong advantage sa iyahang mga anak na nahimong milyonaryo, bilyonaryo iyang mga anak because of his mentoring sa iyahang mga anak. Well, I don't discredit Olivia nga nakatabang pod because kinsa may gagunit sa ilaha pod nga liquid si Olivia man pod nampod sa finance ni Olivia kadaghanan na well sa account ni Olivia nabutang ang ilahang kadaghanan sa ilahang mga liquid account. But truth of the matter is mga igsuon og si Dr. Ricardo Yanson Sr. Pepestoriahan, you're talking about values that can propel to your advantage para mahimo ka successful. You will be talking about that advantage of moment. May nga pag-istorya nga naa kay makinarya, naa kay market, naa kay well, after dahil sa makinarya is method. Dayong market, mga igsuon. So, upat, ha? Akong klaruhon. Din siya. Mag-usap na kay panahon, moment, na kay machinery or makinarya, na kay method, no? Lisod ko wala kay method mga igsuon kay kuan ko morar ko nagbalon nga gibuhian mga igsuon bisig asa na padulong mga igsuon. Morar po ko nagtalabanog nga putlan og lambo or kanang kutay. So pasagad ra po nag-asa na padulong. So nagay method. And after the method you have the market, and after the market you have the material, and after the material you have the money, and if you have this 6, there is something missing with your eye to see. There is something behind. Who can really work it out or that can propel it? Kana makapakusog ani niya. Ningon sa pag-istorya sa Dr. Yan. Ako nagsulti ninyo mga igsoon. When I was discussing this matter during my speakership mga igsoon sa entrepreneurial kay resource speaker man ko sa capability building, no, for entrepreneurial development. Ako rin giklaro kung gisulti na nako ang model mga igsuon nga Ricardo Yanson Sr. Niyo pag-istorya nga wala na sa uban, wa po na gitudlo sa mga business courses ng pag-istorya nga what's behind it is a simple thing. Nakaan ng unom pero di na mo move or wala na movement, wa gihapon ay pulos. So para hindi ka ni Dr. Ricardo Yanson Sr., it must be the movement that can cause to energize, that can give life to these appertaining values. On top of all this is the movement that you can do. Your money will not do something without this moving. So kinahanglan doon na iyang kagaling movement. Manang og mangutana mo nako nga karon nga niingon mo pag-istorya, mabuhat ba ni Olivia og naa si Dr. Ricardo Yanson? Dili, mga igsoon, makasab-an siya. Kanang iyahang mga anak nga nagbuhat si Leo Ray og si Jeanette nga medyo ni compromise sa ilahang inahan kay para kontrahon ang upat ka igsuon nga si Roy, si Emily, si Selena og si Ricky. Mabatuan. Or to in English, so they can be stoned. Mind you mga igsoon, yun na lang kasimple. Manang, di gana mahitabo. Kanang mga pari nga mga mapahimuslanon din ha. Kanang gasigig hulhog sig sulsol ni Olivia kay tanaw nila na-capture na nila, meaning nasalod na nila sa Olivia. Mga igsoon, og naas Dr. Ricardo Yanson, kanang mga paria, lapos gyud na. Mata ato ganoon ug makasiga basta kay lupig pay flashlight. Mututok to onya mga kay mga igsuon basta kay di gugo mutuong dili mangdungo na mga kanang mga tulisan nga mga pari diha. Kanang mga mapahimuslanon nga mga pari diha. Lagpot na may asar nga puluton. So sorry ha nga ako ang gi-mention ngayon na ni. But again, mind you,
O nganong nahitabo nga nilampos o nahimong number 1 in Asia ang Balyacar Transit Incorporated simply because of the children that work with the parent as a family corporation. Sila mo iga pundar kanang mga gipanghimo karon ni Leo rin mga igsoon. Well, I appreciate him nga naapod siya iyahang kaugalingong management skills. No, kaya anak ko na siyang Ricardo Yanson. Pero mga igsoon, ang pinaka-problema kana yung pagsugod, kanang pagpahiluna. Imagine mga igsuon, 15 strong company under Balyacar Transit Incorporated, known to be under the Yanson Group of bus companies. Mga igsuon, gatuo day mo, gikan ni Ricardo Yanson, unya, gihatag na dito ning Leo Ray Yanson without the initial hardship, tanan nga mga kalisod mga igsoon. Moingon ra gyud pag-istorya, dili gyud ko motuo nga ang ma-resulta na mga igsoon mulampos kay sa ako gyud tan-aw dili gyud na mahitabo nga mo lampos mga igsoon, dili pa gumikan sa mga maayong pagtulunan nga gitudlo ni Dr. Yanson, di Dr. Ricardo Yanson Sr. sa iyang pamilya, including sa ako nang giingon nga giapil na diri mga igsoon og pahiluna ang tanan nga mga advices mga igsoon. So again, ako klaruhon nga naay usa ka butang before nako i-end ning ako akaron nga discussion mahitungod sa ang kamatuoran tungod ugal lang sa mga naminaw ron. Kanira sa may ako ihatag. Ningon si Dr. Ricardo Yanson, it's only definition of what you are as an animal. You are a man. You might be an animal, but you are a man. And in a man who has been defining the walkthrough of his life, especially in his business, sa iyaha kunong lakaw siyang kinabuhi o sa iyahang negosyo, mga igsoon, giklaro niya, you cannot defeat that man. Di mo na mapildi ng tawhana. Ning siya, dili mo na mapildi. Kaya nga naman, determinado na siya, nakataya din ang iyahang kinabuhi. Kung dili na niya himuon ang iyaha karumpangandoy, it will be the total collapse of his dream, his aspiration. Ang tanan ko niyang pangandoy, mabaliwala lang. Pero kinsa maning tawhana, ningon siya pag-istorya, this is Dr. Ricardo Yanson Sr. Bisan pag mag-atubang si Olivia ron, nga akong istoryahan mahitungod sa prinsipyo mga igsoon. Consuelo di bubo ko na yung suban. Dili ni siya Consuelo di Bobo. This is really a principle established by the pedigree of the Yanson to be called Yanson Family Corporation. You cannot defeat that man, a man who doesn't care about pain. Kapila ko yan nasakitan, na? Kasakit ko no niya, dili kay usa ka adlaw, duha ka adlaw, pila ka tuig may igsuon. To the rest of his life, he will have to suffer pain. But if he will have to suffer pain, mga igsuon, pildi siya. But this is a man who doesn't care about pain. Siling niya, hindi ako ang siling nyo nga mag-back out. Amula na kadali, hindi na matabo mga igsoon, yun siya. It is a man who doesn't care about failure. I failed once, twice, thrice, and so many times I failed. But I keep on moving up. I stood up, mga igsoon. Ingon siya, ginagmay lang na. Pero pag pirmi lang yun na imuhang giatubang ang imuhang mga whatever predicament, bisag unsa kunong klase sa mga problema, unsa klases gumunhap nga igsuon, he's always prepared to that, and he's prepared with that term failure, because unless he will always have to stand up again and again, di gyud siya mo fail. And na-proven and tested mga igsoon, pero karon wala na siya, dili na gyud siya kapakgang ni Olivia. Dili na mapakgang niya ang mga tulisang pare. Ang mga mapahimuslanon nga mga kaparian sa Romano Katoliko, dili tanan katong mga nagpalibot ni Olivia karon mga igsoon para ra pagpang hut-hut. How many times he was rejected? Ingon si Dr. Yanson, how many times was I rejected? So many times. Kadaghan siyang gi-reject. Kadaghan siyang napildi, mga igsoon. Kadaghan siyang giinsulto. Kadaghanan sa mga pipila ka taong way respeto. O
Og naa pa ni Sharon magatubang siyang Olivia, mga igsuon, masingkahan gud niya. Kaya nga mga igsuon, that's already a point of disrespect on his part. Wala niya tudloy ang iyahang mga anak kay para rang in the last days or after his death they will be persecuted by their own mother. A mother of her own, inahan nga iyaha mismong anak, iyahang buhatan na makahimo ka si Olivia na wala, gumikan sa mga karga, sa mga sulsul. The last term of Cardo, a man who didn't care about heartbreak. Kapila man siya, nagka-heartbreak, mga igsuon. Pero wala gyud na mo salir. And I know that the living being continues to live perpetually, mga igsuon. O katoliko mo, kabalo mo mother of perpetual health. Kahibalo pod mo unsay perpetual life, never-ending life, no? Og naamang gani tay Redemptorist Church din is Dumaguete nga giingon na tog perpetual church. Adigid pa na perpetual. Mabuto yung panahon nga maguba na mga igsuon kay walay material nga mulungtad sa kalibutan. But I'm telling you, if you believe in spirit and we are spirit and God's spirit and we can live in the abode of God in the spirit, and Dr. Ricardo Yanson is already charged for that, and when he succeed, he can go back to heaven and he can live with God in spirit. And I know that while the word of God remains, that wisdom is always intact upon him in his youthful condition. Ako na ko nagklarohon mga igsuon, og buhi man gani ang kalag, kay kalag mga igsuon sa tawo mao may maisip nga giatiman or concern sa Ginoo, og ang Ginoo espiritu, og ang ato ang lawas may espiritu mga igsuon diha sa iyang kalag. Unsa man na matrichotomy ba mo diha o moingon pa ko pag istorya dichotomy man ba, trichotomy or dichotomy, I don't care. Igsoon para nako Presbyterian maingon nga dichotomy, dayon ang uban pod nga mga theology is trichotomy. I don't care unsa inyong numi-numi din na mga igsoon. Ang ako ray kasulti din na nga dili ko mutuo nga si Olivia dili na siya bisitahon sa damgo, dili na siya mahinumdum, mahinuklog. Pero ang problema lang, every time nga magmata siya, basta naan ang mga notorious nga mga Roman Catholic priest nga nagpalibot niya, mga igsoon, he's already na bilanggo na nas Olivia ron, no? Gikordo na mga igsoon, binaata na mga igsoon. Manaway ko dili na gina siya makalingkawas ana kay sao ta man isipyat na siya, nagpagalong man siya. Ang mahitabuan ng mga igsoon, ang Ginoo ay bahalaan ng mga notorious nga mga tulisan nga mga pari nga nagpalibot ni Olivia. Because I know one day they can be restored, and if that cannot be done in this carnal world, one day mga igsoon, in the spiritual realm, mga igsoon, I'm telling you, they will be released. Pero siguro ko nga mainhirit gyapon na sa mga anak o dili naman gani mga igsoon sa ilahapong mga anak. Meaning to say, mainhirit ko na sa anak ni Ricardo Yanson Sr. o ni Olivia Villaflores Yanson o di man gani mga igsuon, di ko kumutuo nga dili na mapanunod sa ilahang mga anak, sa iyahang anak or sa apo mismo ni Dr. Ricardo Yanson Sr. mga apo o ni Olivia Villaflores Yanson, mga igsuon. So salamat sa mga pipila ka pangutana nga natubag nato, salamat po sa mga pipila ka concern. Ayaw po mo kalain ako mga igsuon nga may nga pag-istorya nga suko kayo ko or concern kayo ko sa mga parin. I don't care. Nga ako mga igsuon, ako nang hulaman tong pulong ni Dr. Ricardo Yanson Sr., you can't defeat a man who doesn't care about pain, failure, rejection, loss, disrespect, and heartbreak. Salamat kayo sa ngatanan. Hangtod ugma sa atong panagkuyog sa programang Ang Kamatuuran, mulanog sa gihapon ang kamatuuran sa kinabuhi, sa pag-ugbad sa Baliakar Transit ilalom sa landong sa mga paningkamot ni Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. o ni Olivia Villaflores Yanson o sa iyahang mga anak. Labi na gano'n na mga anak niya, mga igsuon, sila si Roy Villaflores Yanson, Emily Villaflores Yanson Ramos, mga igsuon, o ni Silina Villaflores Yanson Lopez, o ingon man ni Ricardo Villaflores Yanson Jr. or Ricky Yanson. Apilas lang Janet o si Leore.
Mga igsoon, wala na ko'y laing oras, magdungog ta sa kanunong kong programa, sa kanunong ni si Pastor Ilaping, sa programang Kini ang Kamatuuran. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.